Kasama ang Atimonan Police, tinungo ng Pinoy Crime Stories ang lugar kung saan nakitang nakasilid sa sako ang isang bata noong March 2. Sinuri ng mga otoridad ang mga ebidensya na nakuha mula sa crime scene, kasama ang naiwang tsinelas, saplot ng bata, at ang sako kung saan isinilid ang paslit. Dito namin sir nakita yung sinasabing blood spot kung kaninong blood sample yung nakita namin dito. Samantala, March 2, 2024, bago matagpuan ang bangkay, natuklasan naman ng inang si Jonalyn na nawawala ang kanyang bunsong anak na si Fatang, 7 taong gulang. Patang! Patang! Nay? Nay, kamusta si tatay? Si Patang, nasaan? Naglalaro lang po yun. Hanapin ko muna kapatid niyo. Sige po, Nay. Dito lang kayo. Habang hinahanap ni Jonalyn ang nawawalang anak, isang kawani ng barangay ang nakausap niya tungkol sa batang natagpuan sa kabundukan. Patang! Oh, Ay, Jonalyn, kagawad. balitaan mo ba yung nangyari sa Burol? Ay, kaya nga ako hinahanap ko si Patang para pauwiin na. Sige. Patang! Sandali, Jonalyn. Gusto mo ba makasigurado kung si Patang nga yun? Ha? Nasa puninarya ang bangkay. Ngayon po, mga panahon na hindi pa naman namin nako-confirm talaga yung anak ko. Pero ang bigat-bigat na sobra ng nararamdaman ko noon. Pero yung ano ko noon, sabi ko, kinalma ko lang yung sarili ko. Sabi ko, hindi yun yung anak ko. Hindi yun. Yun ang ano ko sabi ko kasi sabi ko lang ngayon, wag ngayon. Para makasiguro, nagpunta si Jonalyn sa punerarya